Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, it's 10:08. Radyo Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. Sige na. Ngayong aga mga kabyanan, welcome sa isa na naman kaedisyon sa programa Radyo Journal. It's a Monday, April 13, 2026. Sa ato sa pagpangalagad mga kabyanan, mangin kaupod naton si Delemay sang probinsya sang Iloilo, Balasan, Iloilo. And magpamati naman kita sang isa sa mga ka-inspiring story sa bahin sang beneficiary sang programa sang gobyerno, particular ang Pantawid Pamilya Pilipino Program sa idalom sang Department of Social Welfare and Development. Also, ato sa mga importante nga mga informasyon from the Office of the President ang pag-anunsyo sini nga may ara sang rollback by tomorrow, April 14, 2026. Rollback ini sa crude oil, sa gasolina, mga kabyanan. So, balantayan buwas ang ining pag-rollback. I know, mangin madamo na naman magadugok sa bahin sang mga gasolinahan. Also, mangin kaupod naton man later on sa bahin sang Iloilo Provincial Government sa paghiwat man sining simana sang Iloilo ang bahin sang Provincial Environment and Natural Resources Office ang aton sining nga pagpakigaangot sa kay Mitsi Peña, Florida. Hibalon ta ang mga pinaka-latest man nila nga mga aktibidad in line with the celebration sang sining Semana Santa o kon Semana sang Iloilo. Okay, yara sa aton nga line na via Zoom kita si Delemay Bastillas, no, sang probinsya sang Iloilo. No, hibalon naton bala ang iya sini nga inspiring story. I know nag-work na ni si Delemay mo. So ara siya sa atong line. Good morning. Good morning. Yes, si Delemay mga kabyanan. Isa na ikaw ka ano subong ako na nung work nimo, Delemay. Ledemy. Subong, nag-work ako as public school teacher sa DepEd. DepEd Region 6? Yes, ma'am. Diin na bali dira sa Balasan ikaw assigned? Sa Lemery, ma'am. Sa? Diri sa Lemery. Sa Lemery, sorry. No, Lemery siya. So, saan ka pa naka-start bilang empleyado sa DepEd dira sa Lemery? Isang ano lang gid, ma'am, October 22, 2025. Just recently. And
nakagraduate ikaw 20 ano? 19, ma'am. 2019. Okay, mabalik ako Lideme sa bahin sang imo nga as a beneficiary sang Pantawid Pamilya Pilipino program. And ano nga time, ano nga year kamo nga nakasulod sa program? Sa college ako, ma'am, ng first year college yata. Actually, since elementary yata or high school, hindi ko lang ma-remember. Kay last time nakasulod dani kami galing kay nang do uli nabalagin pabalik gid sa amon nga ibalik kami sa program. Mhm, mhm. So bali pila ka mo ka mag-utod sa pamilya? 5 kami tanan, ma'am, nga mag-ulutod. So pila ikaw sa siblings? Di ba ang subang sa tanan? Ikaw ang subang. So bali, that time nga nakasulod ka mo, ikaw included o kung wala pa? Kay first year, pila edad mo sa first year college mo? 17, 18? Ano, ma'am, 17? Ate, pwede kay 18 ang hindi included. So bali sang before ka mo nga na kasulod sa programa, mga ano nga mga experiensya nga pwede mo ma-share sa amon Lideme? Okay, ma'am. So, before, sang 4 piece, magid kapigado ang amon nga pangabuhi. Kung ano lang ang era sa lamisa, kung ano lang ang ma-afford sa amon nga ginikanan, amo lang gid na iya, ma'am. Hindi kami pwede maka-demand kung ano ang amon nga mga wants. Ang ako nga mga utod, nagabuli gid na sa ako nga mga ginikanan, kay may duha ako kalalaki nga mga utod. Sila na ang gabulig kay Papa sa pag-ubra sa uma, sa bukid, aga pa nagabugtaw, para lang makabulig financial man sa pag-eskwela. Kag kami nga mga babayi, ara sa balay nga nagabulig man sa among ginikanan. Kag sometimes, bulig man kami pang mais, obra sa talamnan kung ano ang amon masarangan, kag ang amon nga pagkaon, kung ano lang gid ara sa palibot nga pwede utanon, kag pwede nga mapuslan nga sa amon nga panghulag, sa amon nga panimalay, amo lang gid na iya, ma'am. Pag sa amon nga pamiste, hindi man kami makasiling nga makabakal gid kami kay kung ano na ang mahatag sa amon sang amon nga mga kaparyentenghan, pag mga kakilala, amo lang gid na iya, ma'am. Hindi kami siling nga mabakal gid kami sang bagpo. Pag kung ano ang trend, makasunod kami. Kay kung ano may ara lang gid, amo lang na ang ginapasalamatan namon. Mhm. Bali, the time nga college ka na at 17 years old, bali, ang mga manghud mo, mga pila ang gap sang inyong edad? Bali, ang nagasunod sa akon, ma'am, mga 1 year lang ang among nagap. Mhm. So, ang katatlo, Katatlo ng subong, second year college na siya. Then, ang ikaapat, first year college sa subong. Pag ang amon nga agot, amon na siya ang grade 8 student, subong, ma'am. okay. So, ara pa kamo sa programa sa karon. So, ikaw pa lang nakagraduate. Yes, ma'am. Kag Ako nakaobra. pa lang subong. Kag nakaobra dayon, no? Ang dugay man mga hulat, kay 2019 ako nag-graduate. Tapos, pila gid 5 years gid nga hulat na parang kinganay nga makasulod ako as public school teacher. And ang papa mo kag mama mo, Ledemay, bali, anong trabaho ni papa mo? So si Papa, ma'am, nang gaobra siya sa uma. Tapos ang pwede nga maobra sa construction, kag pamanday man, ma'am. Pag diri man sa amon, pananom, ma'am, nga may ibaligya ang mga utanon. Tapos si Mama, sa subong, gaobra siya as barangay official ng treasurer sa subong sa amon nga barangay. Kag
kung ano man ang pwede nga maobrahan nga maka-sideline man. So, ano mga struggle nyo that time sa wala pa kamo sa programan? Bilang estudyante, bilang, siyempre, kamagulangan sa family, anong mga struggles mo, Ledeme? So as ang magulang sa tanan man, ang amon nga naagyan sa pangabuhi sa una, grabe gid ka bunlay, kag pigado gid. Kay maskin sa pangbalo namon, kung ano lang gid na iya, kung pila lang mahatag sa amon, hindi kami ka-demand kasi wala. Kung wala, galakat lang kami pa eskwelahan. Tapos nang kung sa pagkaon man, kung ano lang da ang masarangan, amo lang gid na iya, kung ano sa balay, amo man na sa eskwelahan. Hindi kami siling nga makapareho sa iban nga makabakal sa mga nagmitid ng pagkaon, makatilaw lang na kami kung pag-abot ang tiya namon nga gaobra sa city, makapuli siya. Amo lang gid na iya nga makadala siya sa amon sa mga panaabi nga tinapay or mga nagmeet nga mga pagkaon na kag sa una nang matulo ko lang amon pangabuhi nga mukmod grabe gid siya kapigado sa amon maskin pangsulod balay do hindi kami kabakal tapos nang kung makakwarta kami nga magulutod wala na kami gaisipay kay kung ano da ang kinahanglanon sa balay pag ma-afford namon nga baklon ginabakal na lang namon like mga habon, shampoo. Di wala na kami ga-depend nga kinahanglan nga makayo pa kami nga makabakal sa mga butang nga mo sina. Kag kinahanglan to ko gid nga nang ay grabe gid gali kapigado ang amon pangabuhi. So that's why mahimakasid kami tanan-tanan nga maka-eskwela kay kung mapadayon lang kami nga amo lang namon pangabuhi. Grabe gid ang suffering namon. Pero sa school, that time nga wala pa ka sa program, bali, ang participation ninyo sa mga, not only sa mga exams, no, or sa inyo nga pang adlaw-adlaw, dabi nga participation sa klase, what about sa mga extracurricular activity, sang time nga wala pa ka sa program, bali, active man ka mo, pa-participate man ka mo? As ang time nga to ma'am, syempre hindi kami ka-join sa mga like mga science camp, mga ano pag gid nga mga activities nga gusto gid namon tani i-join sa akon nga time gusto ko gid tani mag-join sa mga like sa mga DLC na nga mga drum and dance kay ginahando mo man bala tani may experience ang mga amo na nga mga experience sa imo nga kabuhi like may contest dito sa mga amo sila nga mga sa eskwelahan sa activities nga ga-enjoy man kamo tani nga like sa mga science camp na hindi kami ka-join kay tungod kulang kami sa budget kay maskin pang balo namon do hindi man kami sila nga makapagusto kay kung anong may ara lang amo lang gid na pero sang time nga nang may programa na nga 4 piece naka ano gid siya sa amon nga pangabuhi nakabulig-bulig gid siya maskin pa paano nga nang the same time nagaobra ang amon ginikanan kag ang ara sa 4 piece nga mahatag sa amon, makabuligid siya nga kung sa diin naka-join na ang akon mga utod o ano ang gusto nila nga entrance sa eskwelahan, pag ma-enjoy gid nila kung ano to ang experience kay tungod sa programa man sa purpose nga nahatag sa amon. Pero, kumusta ang performance, ano, nimo sa school? Bali, kag sa mga, imo nga manghod? Ang amon nga performance sa school ma'am everyday eskwela gid kami kay maskin wala sang balon go lang maskin pigado eskwela gid kami kay ang ginikanan namon gina-instill gid sa mind namon nga maskin pigado lang kita maskin wala kwarta dapat padayon kamo sa pag-eskwela pag hindi man sila nga paalam-alam gid ang sa eskwelahan kay actually sa amon wala nga background ng family hindi man gid kami honor roll gid bala all the time. Amo lang na ang amon lang nga agbot nga permi man siya nagakadala sa honors pero hindi kami tanan gid nga sila nga consistent honor gid. Pero nagatuon lang ma'am kag nagapadayon sa pag-eskwela gahimakas lang ma'am. Oh, so ano bali ang kalayoon sang school ninyo sang time nga ara ka sa elementary and high school? Bali sa elementary nang hindi man all the time nagalakatin kami kay si Papa nang nag-drive sa bala sa motor sang iya utod. So, naga-tracking na siya.
bali nagasabay kami na siya ma'am. Pero kung hapon, amo na galakat lang kami, bali malayo gid siya kasi Central School, bala kami ma'am ga eskwela. Then sa high school kami, para hindi kami tamaan, gid kakapoy, kag kalayoon sa paglakat, nagapanglakod kami na ma'am sa talamnan, kag sa tulay, para makaagi kami dira nga mas malapit sa amon nga eskwelahan. Kag hindi na kami makagyan, gid tungod sa tamaan, kalayo sang dalan. Bali amo na lang nga, dira lang kami kapanglakod, maskin tuod nga mabudlay ang dalan, kag madanlog, kag mabasa ang imo nga uniform, pero padayon lang gihapon nga makaabot sa eskwelahan. Okay, so very good. No? So, isang time na nga nakasulod na kamo sa programa sa 4Ps, bali may ano nga difference, may mga pwede ka man ma-share sa amon sa time nga nakasulod na kamo sa DSWD? Okay. So, sometime nga kami natagaan sang pribilehiyo nga makasulod sa 4Ps, dako gid ang nabulig sa amon kay sa bulig pinansyal sa education, kung sa diin nakabulig gid sa amon nga pangbalon, sa mga balayran sa eskwelahan, kag the same sa amon nga health, kay may ara ang 4Ps nga para sa health sa mga kabataan. Sa food, may ara man parte sa pagkaon. Kag dako gid siya ang mga nabulig sa amon, maskin pa paano nga may ginabulan kagid ba lamang para sa amon sina nga pangkinanglanon. Kay kung wala gid nga ang obra mo lang, kay pang adlaw-adlaw lang gid siya ma'am. Kay kung may ara ang 4Ps, do may ginapaabot kagid ba lang nga sa time nga na may ara gid nga para sa inyong eskwela, may ara para sa inyong health, yung mga benefits. Kag manami gid siya ang pribilehiyo para sa amon nga mga pigado nga pamilya mo. So, ang mga needs nyo nga wala nyo na agom the time sa mga nagligad nga mga tuig prior sa pag-accept ninyo abi o kung naging beneficiary ka mo sa program. So, may dako ang diferensya. Yes, ma'am. Okay, Dako gid may naman mga kay- allotted na nga mga ano no, may mga allotted na for education, for medicine, no? Kag iban pa nga mga concerns ninyo. Kasi pa paano, may kuan kagid diya sang para sa amo sina nga butang. And ang na-mention mo man kaina sa karon si papa mo ara na no naga barangay kagawad na siya, and si mama mo naman kumusta na siya sa karon? Bali si Papa, tana ma'am, ano lang siya ma'am sa construction, kaga pamanlay lang siya ma'am, kung ano lang ang pwede lang obra. Si Mama, amo na siya ma'am ang sa barangay treasurer sa Subong. Si mama mo gali ang barangay treasurer. So may mga improvement na aside syempre naka-graduate ka, naka-obra ka. So physically sa inyong siguro house, may mga improvement naman sa karon Ledemay. Yes, ma'am, may ara gid ma'am kay makit-an man sang ang akong mga utod nga kung makakwarta bala kami ma'am nga sa Subong. Kung ano ang amon sa una nga hindi ma-afford nga gusto gid bala namon baklon. Ginatinguan gid nga ihatag gid sa pamilya kay ang handom bala namon sa una nga kung makakwarta ako, kung sa ulini makaobra ako, gusto ko gid magbakal sa amo sini, gusto ko nga kay uman ang aton nga balay, kag gusto ko gid nga ma-provide man ang aton nga mga needs diri sa aton nga panimalay. So makit-an man nga sa una hindi namon mabakal, hindi namon ma-afford, hindi namon ma-experience ang mga butang nga mga amo sini Subong, but now maano gid namon, mahambal gid namon nga na-fulfill namon ang amon nga mga wants sa una. Ang imo nga manghod gali ang ikaduha, ano nga kurso nakuha niya? Nang sa Subong ma'am, nagakuha siya sang BSIT, Bachelor of Science in Industrial Technology in Electronics. Kay actually graduate ko siya ma'am galing sa nag-pandemic, nag-stop siya bala. That's why nag-shift siya sang course kay cream na siya tani. Kaso sa Subong,
ng electronics na siya subong, ma'am. Mhm. Di Bali, siya fourth year graduating na siya subong. so din sa school dira sa may ano? Din siya ga school. So, campus, ma'am, sa Sara. Okay, okay. And ang ika-third nyo is ano gani nga year kay na mention mo? Year college sa subong, ma'am. Dahil sa Nelson Lemery, taking Bachelor of Science in Information Technology. IT man. So mga dali na lang no, mga syempre aside from sa kay tatay, kay papa mo kay mama mo, bali syempre naga-contribute ka man sa karon sa ilang pagtuon Ledemay. Yes, ma'am. Gahatag-hatag man ako sa mga pang-allowance nila kag ang susulod balay na namon, ma'am. Wala sila nagkuha sa ano no, ang NISO actually is free tuition man siya, di ba? Ang institution. Pag may ano na sila, ma'am, may mga allowances ba lang ginapanghatag? So meaning Kay daw, ang sa mga ang ako na nga duwa ka utod nga sa nga graduating subong kag ang akon nga second year college subong nga manghud man. Ana beneficiary na sila, ma'am, sa ma'am. oo, so meaning daw ano na lang na dugang-dugang na lang nang ginahatag mo sa ila, no? Yes, ma'am. Oo. Eh sila mismo nag-provide man sila. Gani. Kaya ang akon mga utod, ma'am, na ano gina sila kay makas nga makaubra. So ano lang gina na yan, ma'am, maka-sideline. Ang isa gani ka mahon naga-sideline sa tahian. Ang isa ng nag-ubra pa na no. Kung ano lang mala dira naga-pang hakot sa mga is. So dapat mangin resourceful gid man no, hindi na maghulat sang mga kung ano nga ayuda from the government Ledemay no, dapat may ara sang inisyatiba ang isa ka tawo kon pamilya para nga mapaganhagan ang mga kung anong kinahanglanon bala no, makabulig o kung makahatag assistance no sa particular sa ginahimo man sang imo nga mga utod kag ikaw. Correct gid ma'am. Bali amon nga family, wala lang kami ga-depend nga kung ano ang benepisyo nga ginahatag sa amon sa government, kung ano ang amon nga ano ang sweldo nga mabato namon. Kung may tsimpo, kung may pribilehiyo nga makakita kami sa kwarta nga makaobra sa kung ano man dira nga maayo nga buluhaton nga makakita sa kwarta para sa pang-adlaw-adlaw. Ginaobra ginayamam sa mga utod ko kag kami man mismo, ma'am, nga hindi kami mabudlayan nga kung sa diin hindi kami makapangutang gid bala siling sing dako nga mabudlayan ka sa pagpangabuhi mo tungod kay pigado ka, but it's up to you kung paano mo dalon imo pangabuhi nga iban nga butang nga paagi nga makaobra ka sang mga obra nga makakita ka sang extra income pagid, ma'am. And syempre may manghod ka pang duha ka bilog no. And may mga ano gina-advise mo sa ila para nga magpaninguha man sila para nga makatapos ang pagtuon Ledemay. Yes, ma'am. So, sa akon nga mga utod, pero may gida sila na-remind nga magpadayon lang sa pag-eskwela, kag paghimakas nga, maski ano kapigado ang pangabuhi. Mangin positibo ikaw nga sa ulihi, lain gid ang imo madangtan kung ikaw nagahimakas, kag nagaeskwela, kay sa imo man na ang balik, nga nagpangabudlay ka subong, sa ulihi ikaw man ang maga-enjoy sa imo pinangabudlayan, ma'am. So, sa subong, tanan kami nag-eskwela gid maski ano kapigado sang kabuhi kay dira gid na mo nakit-an nga kung mag-ubra lang kami sa patag, kung mag-ubra lang kami nga amo lang ni amon nga makita, so not all the time nga amo lang na ang kinanglanon mo lang sa imo pagpangabuhi. So that's why nga ano man sila nga ang akon mga reminders sa ila, ginapasulod man nila sa ila paminsaron kag gina-apply man nila sa ila pangabuhi nga dapat mangin mapisan kag mangin resourceful man kag ngin pa ni mapadayon gid sa pag-eskwela masking ano kabudlay kag ano kapigaduhon. Ikaw naman, so bali for now contented ka na da sa imong obra sa DepEd. Yes, ma'am, as of now kay
nung bago pa man lang ako na hire diri sa DepEd. Kay so far nang do almost 5 years sila akon nga apply kay amo gina akon nga handom kag passion ang magtudlo sa mga kabataan. So naka-work man ako 2 years sa private school kag man nga nakasulod sa Iloilo Provincial Government as uh, PSB teacher ma'am. Kag nag 1 year lang ako kag pasalamatan ko man sa Ginoo nga nakasulod man ako as public school teacher. Kag wala man ako nag-expect nga sa kadamo namon bala nga applicants diri sa Banwa sang Lemery ako gid ang naka sang rank number 1 sa tanan nga aplikante diri sa Lemery mo. So meaning permanent na ikaw dira? Ledeme? Yes, ma'am. Oh, congratulations. So, dako ang mention mo nga dako gid ang difference no sa karon nga ko sa diin ara pa kamo sa bahin sang siningo program sang Pantawid Pamilya Pilipino program and siyempre reminder sa mga manghod mo pa no nga naga-eskwela para makatapos para nga siguro idol kanila Ledeme no? Yes, good ma'am. Kay ako ginapakita ko gid sa ila nga as role model sa akon nga mga utod nga maskin ano tuod kabudlay kag kapigado sang kabuhi nagapadayon lang kag mangin positibo sa kabuhi. Amo gid man gina-instill ko sa ila nga paminsaron nga hindi sa tanan nga tion dira ka lang. Kung ikaw nagahimakas, may ara gid para sa imo sa uli. Okay. So, reminder siguro, ang mga balaan ko, kadamo naman sa mga beneficiaries sang programa, nga nangin madinalagon pareho sa imo, and for now, contented sa among pwesto, no? And may mga gusto ka bala nga ipalabot nga message sa kay papa mo, kag kay mama mo? So, sa akon nga mga ginikanan, kay mama kag kay papa, nalipay gid ako ma'am nga sila ang akon nga ginikanan kay ginpadako kami nga may kahadlok sa Ginoo kag may paghimakas kag ginapakita gid sa amon nga ang pangabuhi hindi lang sa subong nga kabudlay pero makit-an mo sa ulihi kag ma-eksperyensya mo ang tanan mo nga kinabudlayan kung ikaw nagapadayon kag ginahimakasan mo kag nagaobra ka sang insakto kag maayo sa pareho kag di na mo makitaan nga nangin maayo ikaw nga isa ka tawo kung ikaw nakabulig man sa imo isig ka pareho. For example, sa subong naton nga kinaobra ma'am nga maka-inspired ka man sa iban nga tawo nga hindi sila nga pigado ikaw dira ka lang asta but damo ka tawo ma-inspired sa imo kung ang imo story makita nila kag mabatian nila nga sang una gali amo ka lang na kapigado but tungod sa imo nga paghimakas nang ma-inspired mo gid ang mga isig ka pareho mo ma'am nga magpadayon pagid kag hindi maguntat sa handom maskin pigado ka lang. Siyempre pa mensahe sa mga manghod nimo nga mention mo nga naga ano gid sila naga look up sa imo Ledeme. Go ahead. Okay, sa akon nga mga utod, I'm very thankful kay sila ang akon nga mga utod kung sabihin ng always nga ara sa akon, masking tuod nga sa una nga nag-apply pa lang ako, pero ang ila support, full support gid, kag that's why ginabalik ko gid sa ila nga ako ara gid mangin maayo nga magulang sa ila kag mag-support sa ila nga mga handom sa subong kag sa ulihi kag grateful gid ako nga tanan sila may kahadlok man sa Ginoo kag naga-motivate man sa akon sang time nga ara pa ako sa kabudlayan sa pag-apply kag as of now naga-enjoy na sang akon nga mga sacrifices sang una kag makit-an gina nila so very happy gid ako nga sila ang akon nga ngin-uto diri. And syempre sa mga pareho ninyo o kung pareho nimo nga mga
until now beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino program, and may mga luyag ka ipalabot man sa ila, no, nga mga 4-piece beneficiary, hindi lang diri sa Region 6, no, sa kabilugan man nga pungsod nga mga beneficiaryo sang 4-piece. Anong gusto mo nga ipalabot sa ila, Lady May? So mga beneficiaries ang aton nga Pantawid Pamilya Filipino program o kon 4Ps. Gusto ko lang nga dapat naton nga gamiton sa insakto ang aton nga benepisyo nga ginabaton sa gobyerno, kay ini ang tinutuyo nga mabuligan kita nga mag-angat ang aton nga pangabuhi, kag ang aton nga kapigaduhon hindi lang magsilinga dira lang kita asta, but sa ulihi makit-an man nga kita naghimakas kag nabuligan gid sang programa nga ini, kag kung sa diin maka-inspired man kita sa iban nga aton nga pareho nga miyembro sang 4Ps nga naghimakas man, kag ang kapigaduhon aton na lang puwasan tungod sa bulig man sa aton nga programa sa aton nga gobyerno nga 4Ps. Yes. So thank you very much. May mga luyag ikaw i-shout out, particular sa mga kaupdanan mo dira nga mga teacher. Yes. So go ahead, Lady May. Okay, so I would like to greet sa akon nga teacher nga upod, Ma'am Vivian, Ma'am Yoni, kag Ma'am May, kag sa akon nga friend gid nga teacher, Ma'am Nora, Ma'am Neri, kag Sir Bon, kag also sa akon nga nangin inspirasyon man kag nagbulig sa akon nga teacher, Ma'am Neresa. Hello ma'am, good morning. And may special someone? May shout out? Sana mamulang na. Thank you, Gid. Yes, so thank you man. Salamat gid sa imong pag-share, Lady May, no, sang imong story, no. Hopefully maka-inspire kita, no, sa mga iban pa nga mga kabataan man nga luyag mag-asenso, no, sa ila sini nga pangabuhi, and syempre sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino program, hindi lang gid matubla kainan hambal naton nga hindi lang gid depende, no, sa cash grant. So dapat mangin resourceful ang kada pamilya sa sining ara sa programa, kag amo to kainan hambal mo man nga may ara sang mga may nagatanom o kung may mga garden kamo nga para nga maka pahagan-hagan sang gastos man, Lady May. Ma'am. Bali ang garden namon di lagi kami gakuha sa pangsudan, pangluto, kag ang ginabaligya the same time ginabaligya pagid ma'am. Okay, so no, isa na sa mga luyag naton mabatian nga hindi lang pero magdepende, no, sa ginahatag nga bulig sang aton gobyerno. Syempre pa we should contribute, no, on our part para nga hindi man matamaan, no, gasto sa aton ng aton gobyerno. So Lady May, thank you sa liwat sa imong panahon diri sa Radyo Pilipinas, not unless may gusto ka pagid luyag nga ipalabot anything bago ko ikabuyan. Hambal sa tanan nga magpadayon lang maskin ano kapigado, kag ang aton nga mga handong malabot gid naton kun kita nagapangabudlay sang insakto, kag mangin inspirasyon man sa iban nga mga tawo. That's all ma'am. Thank you so much everyone. Gabay pa nga na-inspired ko kamo sa akon nga life story. Yes, so thank you man sa liwat, no, si Lady May Basedillas, no, ang aton sa iyang pagpakigangot sa iya. Thank you. Good morning. Morning. Salamat gid sa aton sa dinapit for today. Isa sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino program from Lemery, no, nagahatag siya sa aton sang iya sining inspiring story
nga ko sa diin madamo nga mga beneficiary man sang mga program nga makarelate, no? Makarelate gid, particular for those nga mga magulang, no, nga bata sang sa pamilya, for example, nga ko sa diin sila ang nagapadayon sang mga pila sa mga responsibilities ang ila sa iyang parents. Maghatag ako na sa pila ka mga pahanumdum sa akong pagbalik, no, si Mitzi Peña Florida sang Provincial Environment and Natural Resources Office, no, sang Iloilo. Mangin kaupod naton in a while. Stand by. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang wala. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, it's 10:47 sa ato sing pagpangalagad sa programa. Sa aton nga linya si Mitzi Peña Florida, Supervising Environmental Management Specialist sa Provincial Environment and Natural Resources Office sang probinsya sang Iloilo. Aton sa niyang hibaluon balaga sa ulog ang Iloilo sang semana sang Iloilo and ang PGNRO, ang Provincial Environment and Natural Resources Office, ang may-ara man sang ila sa niyang
mga aktibidad in line with the celebration. Si Mitzi ara sa aton nga line. Chi, good morning. Yes, Ma'am Bing, good morning. And sa tanan natin nga viewers and listeners sa Radyo Pilipinas. Yes, update lang ako, Chi, regarding sa participation o kung mga activities ng PGNRO sa Simanas ng Iloilo. Okay. So last week, Ma'am Bing, no, in line with the celebrations ang aton nga Simanas ng Iloilo, ang PGNRO no, nag-facilitate sang aton nga mangrove planting dito Yes. sa Barangay San Fernando, Barotac Viejo. Correct. So, damo man ang nag-participate sa aton, no? More or less mga 500 participants from the provincial government at the same time sa municipality of Barotac Viejo. So, natapos na? Is there any mga gina-foresee or plan and ipatuman for the rest of the days sa sininga semana or the next week? Yes, so this coming April 21 to 23, since we know no ang April 22 is Environment Day, so magakanda kami sang assessment dito sang mangrove sites, ang propose naton nga mangrove eco park dito sa Barangay Tambalisa, Concepcion. So maga-deploy ang aton nga team sa PGNRO wherein nga magakanda kami sang assessment sang mangrove area dito sa site. At the same time, magkakanda kami sang pulong-pulong sa community, mayara kitang mangrove planting and coastal cleanup. So sa tatlo kaadlaw nga activities naton this coming April 21, 22, 23, so amo na siya ang mga naka-line up nga pagabuhaton naton in partnership man with the Municipality of Concepcion and Barangay Tambalisa. Yes. Ang nanotice ko, Chi, with regards sa pagpananom, no? O kung ining tree growing, mangrove plantation, mangrove planting. Subong yang subong April kalabanan mga mangrove ang ginatanom, Chi. Wa na kita sa mga fruit bearing tree nga target for plantation. So subong no kay onset na sang aton nga tag-ilinit and wala na naton gina-advise nga magatanom kita sa aton nga mga upland areas, even sa mga river banks no, wala na naton gina-allowed subong. So ang pwede lang subong nga pwede naton matanom isang aton nga mga mangrove site, but gina-consider mo naton na ginatanaw naton ang tidal calendar, advisable bala siya nga magtanom kita amo na nga adlaw, amo na nga day. And pero before kita mag-conduct sang mangrove planting, gina-check naton anay ang site, ang availability sang aton nga mga species nga igatanom sa in that particular area. So may mga matching kita para ma-make sure naton nga higher ang survival sang aton nga igatanom. Okay, sige. Any other thing, Chi, nga luyag mo i-share? So far no, ang right now since may ara kita nga crisis sa energy no sa aton nga sa aton nga power, so encourage kinaton tani no ang tanan nga mga pumuluyo sa bilong nga probinsya sang Iloilo nga magbulig man no kinot when we talk about sa aton nga energy, sa aton nga paggamit sang electricity, at the same time water, since no gamat-amat na ni subong ninit ang aton nga mga sources of water. So fully no kada isa sa aton be responsible man nga makabulig sa aton nga environment. Yes, thank you Gidchi sa time dari sa Radyo Pilipinas. Yes, thank you so much Ma'am Bing and good day. Yes, thank you very much. Batian mga kabyanan, si Mitzi Piña Florida, ang supervising environmental specialist sang PGNRO. Thank you, man mga kabyanan, sa aton singa pagpangalagad. Diri na lang anay ako kutob sa aton singa pagdulong sa inyo sang programa for this edition, April 13, 2026. Partners ko sa technical side, si Alan Defante sa studio, sa transmitter si Rochelle Jones Sotahero. Salamat sa aton sining mga dinapit for this edition, si Lede May and also si Mitzi. Thank you very much.
Isa man sa mga impormasyon mga kabyanan nga luyag naton ipabati sa inyo ang mga pagpahayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. may kangtanan sa rollback no sa gasolina, sa crude oil. That would be April 14, 2026. Good news ni sa tanan. Yari pang matian naton ang iya siniyang mga mensahe. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Hindi pa ito sapat, kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Maraming salamat po. Salamat man mga kabyanan sa inyong pagpud sa akon diri sa programa Radyo Journal. Sa liwat sa aton sining pagpangalagad ang aton sining pangalagad sa sining program. Sa liwat naton nga pagkitanay mga kabyanan, that would be every Monday from 9 o'clock until 10 sa aton sa iyang programa. Stand by in a while ang news update. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona, maayong aga. Radyo Journal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Sunil Peña